Narito ang top 10 pinaka-nakakatakot na Pinoy horror movies base sa impact, ratings at reviews. Mga pelikulang siguradong magbibigay ng kilabot at tamang-tama panoorin ngayong undas kasama ang pamilya. Number 10, Eri, year 2019. Isang tahimik na Catholic school, mga estudyanteng bigla na lang nawawala at isang guidance counselor na desperadong alamin ang totoo. Si Bea Alonzo ang bida rito bilang si Pat. At habang mas lumalalim ang investigasyon niya, mas lumalalim din ang dilim sa likod ng mga pader ng convent. Number 9, Clarita, year 2019. Batay sa totoong pangyayari noong 1953 sa Maynila, isang babaeng inaalihan ng demonyo si Clarita Villanueva ay naging sentro ng isa sa pinakaunang recorded possession cases sa Pilipinas. Number 8, Ouija, year 2007. Nagsimula lang sa biruan, isang grupo ng magpipinsan ang gumamit ng Ouija board, ngunit ang tinawag nila hindi na umaalis. Habang isa-isang pinapahirapan ng espiritu ang mga karakter, unti-unting nabubura ang linya sa pagitan ng laro at impyerno. Number 7, Patayin sa Sindak si Barbara, year 1995. Isang klasikong kwento ng inggit, pag-ibig at bulto. Si Barbara ay ginagambala ng kaluluwa ng kanyang kapatid na nagpakamatay dahil sa matinding selos. Ang mga eksena ng pagposes at mga lumulutang na gamit ay iconic hanggang ngayon. Number 6, Shake, Rattle and Roll, Part 2, Aswang, year 1990. Ang kwento ng isang babaeng bisita sa probinsya ng kanyang kaibigan, pero sa halip na pamilya, mga aswang pala ang sasalubong sa kanya. Ang eksena na hapunan kung saan unti-unting nalaman ng bida ang katotohanan, isa sa pinakatumatak sa kasaysayan ng horror sa Pilipinas. Simple pero epektibo. Pag narinig mo ang salitang aswang, ito agad ang pumapasok sa isip ng marami. Number 5, The Road, year 2011. Tatlong kabataang nawala sa isang abandonadong kalsada. Habang iniimbestigahan ng pulisya, lumalabas ang madilim na kasaysayan ng lugar na iyon. Number 4, Siklosyon, year 2016. Noong 1947, 4 na dikon ang isinilalim sa huling pagsubok bago sila maging pare. Sa isang liblib na kumbento, tinatawag ng siklosyon. Ngunit nang dumating ang isang batang babae na tila banal, nagsimulang lumitaw ang kasamaan. Isang pelikulang puno ng simbolismo, demonyo at tanong tungkol sa pananampalataya. Number 3, The Healing, year 2012. Isang pelikulang tungkol sa paniniwala, karma at kung paano ang kabutihan ay maaring maging sumpa. Si Vilma Santos at Kim Cho ay humarap sa sunod-sunod na trahedyang paranormal matapos gumaling sa albularyo. Number 2, Sukob, year 2006. Isang kasal, isang libing at isang sumpa. Ang sukob ay nakabatay sa tunay na pamahiin. Bawal magpakasal kapag may namatay sa pamilya. Ngunit sa pelikulang ito, ang parusa ay kamatayan. Si Chris Aquino at Claudine Barreto ang nagdala ng isa sa mga pinaka-iconic na horror films ng dekada 2000. Hanggang ngayon, maraming Pilipino ang naniniwala sa sukob dahil sa pelikulang ito. And number 1, Feng Shui, year 2004. Isang bagwa ang nagdadala ng swerte at kamatayan. Kapag dumingin ka sa salamin, darating ang inyong kapalaran. Pero kapalit nito ay ang iyong buhay base sa iyong Chinese zodiac sign. Ang Feng Shui ay hindi lang pelikula, isa itong cultural phenomenon. Matapos itong ipalabas, maraming Pilipino ang natakot maglagay ng kahit anong salamin sa pintuan ng bahay.